Bakit ba may mga nararamdaman tayong hindi naman natin ginusto? Bakit ba mahirap pigilan ang bugso ng damdamin ng isang tao? Paano mo ba ititigil ang isang maling pagmamahal para sa maling tao? Dear Mama Mia, sana po ay mabigyan niyo ako ng inyong pangunawa sa ilalahad kong kwento sa inyo. Isa itong kwentong hindi karaniwan at maaaring para sa iba ay madaling husgahan. Pero sa akin, Mama Mia, ilang beses ko pong isiniksik sa aking utak at damdamin na mali itong nararamdaman ko. Pero hindi ko alam kung papaano ko ba ito titigilan. Ako si Nathan. 30 years old ako nang magpakasal ako sa isang babaeng mahal na mahal ko, Mama Mia. Sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, nagawa kong tanggapin ang agwat ng aming edad. Pati na rin ang katotohanan na hindi ako ang unang lalaki sa buhay niya. Itago na lang natin siya sa pangalang Alexis, Mama Mia. May anak na si Alexis sa unang lalaking kinasama niya. 14 years old lang ang anak niya noon na itinago sa pangalang Maika. Hindi naman naging mahirap pakisamahan ang anak ni Alexis, Mama Mia. Hindi katulad ng mga napapanood natin sa telebisyon na kontrang-kontra ang anak sa bagong asawa ng kaniyang magulang. Mabait si Maika at masipag. Matalino rin. Ito marahil ang mga katangian na nakuha niya mula sa kanyang ina. Mga bagay rin na mas lalong nagpamahal sa akin kay Alexis. Kaya naman naging smooth ang daloy ng aming relasyon ni Alexis noon, Mama Mia. Maging noong mag-boyfriend at girlfriend pa lang kaming dalawa, ay tanggap na ni Maika ang relasyon namin. Walang masyadong problema, walang hadlang. Kaya naman after almost 3 years ng aming relasyon ni Alexis bilang magnobyo, ay pinasya na naming magpakasal dalawa. Hindi rin humadlang si Maika at bagkos ay masayang-masaya pa ito dahil nakikita niyang masaya naman ang kanyang ina. Ang sabi pa nga niya, Mama Mia, ay masaya rin siya dahil sa wakas, mararanasan na niyang magkaroon ng isang ama dahil wala siyang kinalakihang ama, Mama Mia. Ang kwento sa akin ni Alexis dati, nung nalaman daw niyang buntis siya sa dating nobyo niya, ay siya na mismo ang nagtago at tumakas mula rito. Tama, si Alexis ang tumakas dahil alam niyang wala siyang magiging future sa kinakasama niya. Almost 2 years daw silang nag-live-in ng ama ni Maika. Pero nakita niyang batugan daw ito at kung minsan pa nga ay nambubugbog lalo na kapag lasing. Kaya naman naisipan niyang tumakas dahil ayaw niyang maging ang anak niya ay saktan ng kanyang nobyo. Mama Mia, tanggap naman ito ni Maika. Maaga pa lang ay sinabi na iyon ni Alexis sa kanya para madali na niyang lunukin ng katotohanan. Magaling at mabuting ina talaga si Alexis. Kaya bilib na bilib ako sa pagpapalaki niya kay Maika. Naging masaya ang pagsasama naming tatlo sa iisang bubong. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, Mama Mia, ay agad ding binawi sa akin ang asawa ko dahil sa naaksidente ang bus na sinasakyan niya. Mama Mia, nagkataon pa talaga na nasa kasagsagan kami noon ng preparasyon para sa engranding dibu ni Maika. Nung araw na yon ay nagkasundo kami ni Alexis na puntahan si Maika sa dance practice niya para sa kotelyon ng kanyang debut. Magpa-practice din kasi kaming dalawa ng father and daughter dance. Dapat ay susunduin ko si Alexis sa opisina niya para sabay na kaming pumunta roon. Pero nagkaroon ng urgent meeting sa aming opisina
Kaya ang sabi niya ay magbubus na lang siya at doon na kami magkita sa dance studio. Kaso lang, Mama Mia, 20 minutes matapos ang kanyang naging tawag sa akin para magpaalam na aalis na siya. Nasa meeting pa ako noon nang biglang may tumawag sa cellphone ko. Nag-excuse ako sandali sa meeting namin dahil baka kliyente yon kasi nga hindi naka-register ang number nito sa cellphone ko. Nung masagot ko na, ay pulis pala ang tumatawag para ibalita sa akin na nasawi sa aksidente ang asawa ko. May nakabangga ang truck ang sinakyan nilang bus. Marami ang patay, Mama Mia, at isa na nga si Alexis sa mga naging casualties. Pumunta ako agad sa ospital kung saan dinala ang asawa ko, Mama Mia, at na-confirm ko na wala na nga siya. Makalipas ang isang oras ay naka-receive naman ako ng text mula kay Maika, nagtatanong kung nasaan na raw ako dahil kailangan pa raw naming mag-practice para sa aming sayaw. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko sa pagkawala ng asawa ko, Mama Mia, ay nakalimutan ko na ang anak niyang naghihintay sa amin sa dance studio. Pagdating ko sa dance studio, Mama Mia, ay ibinalita ko kaagad kay Maika ang nangyari. Pero una na pala niyang nalaman kasi nakita raw niya na binalita ito sa TV na nasa loob ng dance studio at isa sa mga naka-flash na pangalan ay ang pangalan ng mama niya. Alam ko, Tito. Bago mo pa sabihin sa akin yan, alam ko na. Nakita ko sa balita. Pero ayokong tanggapin, Tito. Ayoko. I'm sorry, Maika. Hindi ko na alam ang sasabihin sa'yo para mapagaan ang pagtanggap mo sa pagkawala ng mama mo. Paghingi ko ng tawad sa kanya, Mama Mia. No, hindi mo kailangang mag-sorry. Ganun talaga eh. Ganun naman talaga. Sa mundong ito, hindi naman lahat pwedeng buhay. Hindi sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon ay buhay tayong lahat. Meron at meron talagang mauunang mawala sa atin. Nagkataon na sa pamilya natin, si Mama yon. Mama Mia, bilib talaga ako sa klase ng pagpapalaki ni Alexis sa anak niya. Matatag si Maika at matapang na dalaga. Pero alam ko rin na itinatago niya lang ang lahat ng sakit. Pilit niyang wag maramdaman yung sakit kasi alam niyang wala rin siyang magagawa. Nung tinanong ko siya kung gusto ba niyang ituloy ang debut niya ngayong wala na ang mama niya, ay oo ang naging sagot niya, Mama Mia. Alam mo, Tito, matagal nang pinaghahandaan ni Mama ang debut ko. Hindi pa nga ako nagkaka-menstrual period. Marami na siyang plano para sa debut ko. Itutuloy natin dahil alam kong kung nasaan man si Mama ngayon, yun ang gusto niyang mangyari. Hindi ko alam, Mama Mia, kung saan itinatago ni Maika ang lungkot niya. Dahil hindi ko yun kaya. Ako nga lumung-lumo na at hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, lalo na nung nakita kong nakalagay na sa loob ng kabaong si Alexis at hindi na siya gumagalaw pa. Ilang araw lang ang naging burol o lamay ni Alexis, Mama Mia. Desisyon kasi ni Aika na bago dumating ang araw ng debut niya, ay payapa nang nailibing ang kanyang ina. Hindi ko na siya kinontra pa, Mama Mia, kahit labag yun sa loob ko. Labag sa kalooban ko na 3 araw lang naming makakasama ang katawan ni Alexis sa mundong ito. Asawa lang ako, anak si Maika, at nirerespeto ko ang desisyon niya, Mama Mia. Nang sumapit na ang araw ng kanyang debut, ay minamatyagan kong mabuti si Maika. Pinagmamasdan ko siya kung magpapakita ba siya ng bahid ng kalungkutan. Pero nakikita ko naman na buong gabi ay masaya siya, Mama Mia.
Masaya habang pinapalibutan siya ng mga bisita niya na noon ay parang hindi rin sigurado kung babatiin ba siya ng happy birthday o condolence. Tulad ko ay hindi rin nila alam kung papaano i-approach si Maika. Nang sumapit na ang 18 Roses dance, ay ako ang una niyang isinayaw dahil para sa kanya, ako na ang mismong tatay niya. Hiniling nga rin niya na sa huli ay ako pa rin ang magiging kasayaw niya dahil sa ngayon ay wala naman daw siyang boyfriend. Mama Mia, sa pagsasayaw naming dalawa sa first dance, ay halos mangiyak-ngiyak na ako. Lalo na at ang mama niya ang aming pinag-uusapan. Ang sabi niya, kaya raw siya walang boyfriend Mama Mia, kasi yun daw kasi ang request ng mama niya. Na wag daw muna siyang magbo-boyfriend para walang obligadong escort sa kanyang debut. Ang nais daw kasi ni Alexis ay ako ang maging first dance ni Maika at siya naman ang last dance. Dahil sa sinabing yun ni Maika ay hindi ko na napigilang tumulo ang luha ko sa aking mga mata. At nakita ko na ganun din si Maika, Mama Mia. Habang nagsasayaw kami ay hindi na niya napigilan ang mga luha niya at umiyak na siya ng malakas. Sinenyasan pa kami ng coordinator na tapusin na namin ang sayaw, pero sinenyasan ko siya na hindi maayos ang pakiramdam ni Maika. Nakaramdam naman ang coordinator kaya pinaupo muna ang dapat ay pangalawang magsasayaw kay Maika. Humingi ako ng pasensya sa lahat habang nakatingin sa kanila. Mukha namang nauunawaan ng mga bisita at hinayaan lang kaming dalawa na magsayaw. Nakasubsob ang mukha ni Maika sa aking dibdib at tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang pag-iyak. Pinalakasan ko rin ang musika para hindi humalo at hindi marinig ang pag-iyak ni Maika. Alam kong ayaw niyang may makapansin sa kanya sa ganoong estado, kahit imposible naman yun kasi siya ang debutant. Sinuportahan ko ang pag-iyak niya, Mama Mia. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak mula nung nalaman niyang balitang wala na ang kanyang ina. Kaya naman hinayaan ko na lang siya na ibuhos ang lahat ng kanyang nararamdaman sa gabing iyon. Alam kong kulang lang ang gabing yon para maubos ang lungkot niya. Pero alam ko rin, Mama Mia, na makakatulong yon kahit papaano para mabawasan ang bigat na kanyang dinadala. Habang umiiyak si Maika ay kinausap ko naman si Alexis sa kawalan. Tinatanong ko ang asawa ko kung ano ang gagawin kong susunod ngayon na wala na siya. Humihingi ako ng tulong sa kanya na sana ay malagpasan namin ni Maika ang pinagdadaanan namin ngayon. Dahil hindi yun madali. Nasanay kami sa pagmamahal niya, Mama Mia, sa pag-aalaga at sa kanyang presensya. Kaya paano na ngayon na wala na siya? Saan kami kukuha ng mga nakasanayan naming ibinibigay niya? Hindi ko alam. Hindi ko alam, Mama Mia. Wala akong alam sa mga susunod na mangyayari sa buhay namin ni Maika. Basta ang alam ko, responsibilidad ko na ngayon si Maika. At tulad ng ipinangako ko kay Alexis bago siya namatay, na ituturing kong si Maika bilang anak ko. Mamahalin ko siya tulad ng pagmamahal ni Alexis sa kanya. Yun ang naging pangako ko sa asawa ko, Mama Mia. Hanggang sa lumipas ang mga araw, mga linggo at mga buwan, hanggang sa naging 2 taon na, pero pilit pa rin kaming lumalaban sa buhay kahit wala na si Alexis. Magkasama kami sa bahay na iniwanan sa amin ni Alexis. Naging ama-amahan ako kay Maika. Tuwing may problema siya, sakin siya lumalapit, Mama Mia. Kung ano ang ginagawa ni Alexis sa kanya, ako na ang pumupuno nito ngayon.
Yung paghingi niya ng mga advice sa mga damit na kanyang isusuot, kahit palpak ang choices ko ay sinusunod pa rin naman niya. Sa pagluluto, nagtutulungan kaming dalawa. Ganun kasi silang dalawang mag-ina dati. Bago matulog sa gabi, Mama Mia, ay manonood muna kami ng paborito niyang TV series ng kanyang ina. Sa totoo lang, Mama Mia, sawang-sawa na nga ako sa mga pinapanood namin yon. Pero gustong-gustong inuulit ni Maika yun dahil ito ang nagpapagaan ng kanyang loob. Siguro nga kapag ginagawa namin yun ay nararamdaman niyang andyan pa rin ang mama niya sa tabi niya. Ganon ang naging routine namin noon, Mama Mia. Nakatulong siya actually sa pag-move on naming dalawa ni Maika. Tinutuloy lang namin kung ano ang mga nakasanayan naming gawin nung buhay pa si Alexis at kapiling pa namin. Ito ang paraan namin at hindi ko alam kung hanggang kailan kami sa ganitong routine. Sa ngayon, masaya pa rin naman kaming dalawa, Mama Mia. Tsaka na namin iisipin na baguhin ang mga ginagawa namin kapag alam naming ready na kaming magsimula ulit nang wala na talaga si Alexis sa aming buhay at sistema. Mama Mia, pati sa pagsa-shopping ay ako ang kasama ni Maika. Tulad ng ginagawa nila noon ni Alexis. Isang araw habang nasa dressing room kami ng isang boutique ay hinihintay kong lumabas si Maika. Nagsusukat kasi siya ng mga damit. Gusto niyang makita ko ang itsura niya sa damit na sinusukat niya. At nung lumabas siya, Mama Mia, ay bigla akong natigilan sa nakita kong suot niya. Ano ba yan? Masyado ka namang sexy dyan, Maika. Nayayamot kong sabi tungkol sa kanyang suot na isang pulang dress na hapit sa kanyang katawan at hanggang tuhod ang haba. Ano ka ba naman, Tito? Ito na ang uso ngayon, no? At isa pa, hindi mo ba naaalala ang ganitong cut ng dress? Hindi ba ganito ang suot ni Mama sa after party ng inyong kasal dati? Kaso yung sa kanya may slit na 1 inch na lang ay makikita mo na ang kanyang singit. Tapos grabe din ang cleavage nun, di ba naaalala mo? Tanong niya sa akin. Mama Mia, kapag napapadako na kami sa usapan namin tungkol kay Alexis, ay nalulungkot kaming dalawa at nahihirapang makabawi ulit. Ang ginagawa namin kapag nakakaramdam kami ng lungkot ay bumibili na lang kami ng ice cream at maghahanap ng pag-uusapan sa mall kung ano man yung makita namin para mabawi ang lungkot na aming nararamdaman. Ayaw talaga naming pinapatagal ang lungkot sa amin kapag naaalala na namin si Alexis, Mama Mia. Hindi naman sa ayaw na naming alalahanin pa si Alexis. Pero sa ngayon, habang hindi pa kami totally healed sa kanyang pagkawala, ay wag na muna. Sa aming dalawa ni Maika, mukhang ako pa nga ang nahihirapan ng todo sa pag-move on. Dahil araw-araw, Mama Mia, napapansin ko ang pagiging magkamukhang magkamukha ni Alexis at ni Maika. Mula sa buhok, kilay, labi at mga mata. Minsan, pati sa tawa at galaw ay nagagaya na niya ng hindi sinasadya si Alexis. Ayoko namang ipagbawal yun sa kanya dahil hindi naman niya sinasadya at natural lang yun na lumalabas sa kanya, Mama Mia. Siguro ay masasanay din ako rito kapag maayos ko nang natanggap na wala na talaga sa mundong ito ang asawa ko, Mama Mia. Habang pauwi kaming dalawa galing sa aming pamamasyal isang araw, ay naabutan kami ng napakalakas na ulan.
Kaya naman basang-basa kami nung nakapasok na kami sa loob ng bahay. Gusto pa sana naming magpatila ng ulan noon, kaya lang mag-aalas 10 na yun ng gabi, kaya mahirap na kapag naabutan pa kami ng madaling araw, Mama Mia. Kaya pinilit talaga naming umuwi kahit ang kapalit noon ay mababasa kami sa ulan. Nang makarating kami sa bahay ay inisip ni Maika na magtimpla muna ng kape para raw may pampainit sa aming mga katawan kasi pareho kaming nilalamig noon. Sinabi ko sa kanya na mamaya na at magbihis na muna siya. Pero nagmatigas siya, Mama Mia. Ayaw daw niya at mamaya na lang siya magbibihis pagkatapos niyang maligo. Pero nag-insist ako. Nung nagtanong siya sa akin kung bakit, sabi ko ay may bakat sa kanya. Natatawa naman siya at ang sabi niya, bakat din daw ba ang abs niya gaya ng sa akin na bakat dahil basa na ang polo ko. Nung sinabi ko sa kanya na iba ang bumakat sa kanya, Mama Mia, ay bigla siyang napatigil at tiningnan ang kanyang sarili. Doon niya na-realize na bakat ang bra na suot niya kasi nabasa ang manipis niyang blouse na suot. Huwag ka nang magtimpla ng kape, dumiretso ka nang maligo. Magpainit ka na lang ng paligo mo para makapagpahinga na rin tayo. Medyo sumakit na rin kasi ang paa ko kakalakad natin kanina. Gusto ko na rin matulog. Okay, good night, Tito. Hindi ko alam, Mama Mia, pero biglang sa isang iglap ay naging awkward ang lahat para sa aming dalawa ni Maika. Mula nung nakita ko siyang nakatitig sa aking katawan na hinapit ng aking damit dahil sa pagkakabasa ay nag-iba na ang lahat. Nadagdag pa ang hindi ko sinasadyang pagtitig sa kanyang maliit na bewang at malalaking balakang. Lumaking sexy si Maika at aaminin ko, Mama Mia, na nakakaramdam ako ng kakaiba. Lalaki naman kasi ako at hindi tuod. Pero pilit kong kinakalimutan ang imahe niya sa akin. Kaso lang, Mama Mia, hanggang sa aking pagpikit para matulog ay ginagambala ako ng mga nakita ko sa kanya nung gabing yon. Ang katawan niya na maganda ang kurbada. Ang mukha niyang namumutla dahil sa lamig pero bumagay naman sa kanya. Ang malalaki niyang mga mata ng tulad ng kanyang ina. Napapailing ako kapag rumerehestro sa utak ko ang itsurang yun ni Maika, Mama Mia. Hindi pwede. Hindi maaari. Bakit ako nakakaramdam ng kakaibang init ng gabing yun nang makita ko si Maika at ang pagiging ganap niyang dalaga? Mula noon, Mama Mia, ay naging iba na ang pagsasama naming dalawa sa loob ng bahay. Parang naging awkward na. Siya rin mismo ay paiwas na ang tingin sa akin at halos bihira na rin akong kinakausap. Laging umaalis ng bahay na tila ba iniiwasan ako, Mama Mia. Hindi na rin namin nagagawa ang mga nagagawa namin dati, tulad ng pagsha-shopping at panonood ng sine. Maraming nagbago dahil lang sa isang gabing pangyayari na yon. Unti-unti, Mama Mia, ay nagiging awkward kaming dalawa ni Maika sa isa't isa. Hindi ako sanay, pero wala naman akong magagawa pa. Nakakainis ang gabing napansin namin ang katawan ng bawat isa, Mama Mia. Kung hindi sana yun nangyari, malamang ayos pa rin kami. Nagkakabiruan ng walang mali siya. Masayang magkasama na parang tunay na mag-ama. Ngayon kasi, Mama Mia, ay para kaming mga teenager na nalaman namin na may gusto sa isa't isa. At ngayon ay nagkakahiyaan at nagkakaiwasan na. Hindi naman sa pagmamayabang, Mama Mia,
Pero papasa pa rin ako na parang kaedad lang ni Maika. Lagi nga kaming nagpapagkamalang magkarelasyon sa tuwing lumalabas kaming dalawa. Bata pa kasi ang mukha ko, Mama Mia. Parang nasa early 20s lang ako. At maalaga din ako sa sarili ko. Nag-gym ako halos araw-araw, kaya pasado pa talaga ako na nasa early 20s o medyo late 20s. Pero teka, bakit ko nga ba nasingit to? Tsaka bakit ko ba naikukumpara ang edad ko kay Maika? Parang may mali. Hindi ko alam, Mama Mia, pero natatakot ako sa nararamdaman ko. Dahil parang gusto ko si Maika. Hindi bilang anak-anakan, kundi bilang babae. Parang gusto ko siya tulad ng pagkagusto ko noon sa kanyang ina. Kaya naman, hindi ko na napipigilan ng sarili kong makakaramdam ng paninibugho tuwing maiisip kong may mga lalaki nang umaaligid kay Maika. Ayokong mangyari yun, Mama Mia. Pero alam kong hindi rin yun imposible at hindi ko rin yun mapipigilan. Dalaga si Maika at napakaganda. Kaya hindi imposibleng may manligaw sa kanya at sa mga manliligaw na yun, baka may magustuhan na rin siya. Nasa ganun akong pag-iisip isang gabi nang na-late ng pag-uwi ng bahay si Maika. Sa sobrang paninibugho at pagsiselos ko, Mama Mia, ay nagkasagutan kaming dalawa. Pinagbawalan ko siyang umuwi ng gabi, pero pumalag siya at sinabing nasa tamang edad na siya. Kaso hindi ako nagpatalo. Sabi ko, ako ang masusunod sa pamamahay na ito. Pero Mama Mia, ayaw niyang sumunod sa mga patakaran ko. Ang sabi niya, hindi raw siya pinagbabawalan ng kanyang ina. Hindi raw siya pinagagalitan ng kanyang ina, kaya wala raw akong karapatan na gawin yun sa kanya. Ang sabi ko naman, wala siyang magagawa kasi ako ang mas matanda. Kahit hindi niya ako tunay na ama, ay obligasyon ko pa rin ang protektahan siya. Nagalit siya sa mga sinabi ko, Mama Mia. Ang sabi niya, wala raw akong karapatang pagbawalan siya dahil malaki na siya at may sarili na siyang buhay. Nagkainitan kami ni Maika noon at sising-sisi ako na hinayaan ko ang aking emosyon na pumagitna sa aming dalawa. Nag-init lang kasi talaga ang ulo ko nung kinumpirma niyang may lalaki nga siyang nakakadate. Galit ba talaga ako? Tulad ng galit ng isang ama kapag nalaman niyang may dinidate ang kanyang dalaga? O selos ang nararamdaman ko? Hindi ko alam, Mama Mia. Ayokong tanggapin sa sarili ko na nagsiselos ako. Pilit kong sinisiksik sa utak ko na nag-aalala lang ako sa kanya. Kaya ko siya nagawang masigawan nung nag-uusap kami ng gabing yun. Pero kahit anong pilit ko sa sarili ko na ipaniwala yun, ay alam ko ang katotohanan. Nagsiselos ako. Ayokong may lalaking dinidate si Maika. Nagsiselos ako dahil mahal ko siya. Mahal ko na ang anak-anakan ko. At alam kong mali dahil asawa ko ang nanay niya. Pero wala na naman si Alexis. May masama pa rin ba doon, Mama Mia? Oo. Alam kong sasabihin ninyo na masama pa rin dahil parang tinuhog ko silang mag-ina. Ano na lang ang sasabihin ng ibang tao kapag nalaman nila na gusto ko ang anak ng asawa ko? O mas magandang tanungin, ano na lang kaya ang mararamdaman ni Maika oras na malaman niyang mahal ko siya? Ano kaya ang magiging reaksyon niya?
Kailangan ko bang sabihin sa kanya o itatago ko na lang ito ng tuluyan? At kung itatago ko, hanggang kailan ko kaya matatago ang damdamin ko sa kanya? Makakaya ko bang itago ito sa matagal na panahon? Kinaumagahan noon ay pinuntahan ko si Micah sa kanyang kwarto para sana humingi ng pasensya sa inasal ko sa kanya nung gabing yun at para sana makausap ko siya ng masinsinan. Pero naabutan ko siyang nag-e-empake na ng kanyang mga gamit, Mama Mia. San ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Wala ka nang pakialam doon. Matapang niyang sagot sa akin. Masama pa rin ba ang loob mo dahil pinagbabawalan kita? Hindi. Wala naman akong pakialam dun eh. Masama ba ang loob mo dahil sinabi kong huwag kang mag-boyfriend sa lalaking yun? Hindi nga. Pagalit niyang sagot sa akin. Bakit kailangan mo pang umalis dito? Ano bang problema mo, Micah? Mama Mia, matagal na hindi siya sumagot. Hanggang sa sinabi niya ang isang bagay na matagal kong hindi pinapansin. Hindi mo ba napapansin na ang awkward na natin sa isa't isa? Hindi na tayo tulad ng dati. Lagi na tayong nag-iiwasan na akala mo ay mga kriminal tayo na pinagnanakawan ng isa't isa. Hindi mo ba nakikita yon, Tito? Tanong niya sa akin. Alam mo, Micah, hindi lang naman ikaw ang nakakapansin yan. Akala mo ba ikaw lang? Ako rin. Hindi ko nga alam kung bakit umabot tayo sa ganito eh. Paliwanag ko. Mama Mia, para siyang natatawa na ewan nung sinabi niyang imposibleng hindi mo alam. Kasi ako, alam ko. Ano? Tanong ko sa kanya. Wala. Mas magandang umalis na lang ako dito para mas makakahinga tayo ng mas maluwag dahil magiging malayo tayo sa isa't isa. Para hindi na rin tayo makagawa ng bagay na hindi natin gusto at hindi na niya natapos pa ang kanyang sasabihin, Mama Mia, dahil pinatahimik ko na siya gamit ang aking mga labi. Hinalikan ko ang anak-anakan ko, Mama Mia. Matagal, mabilis, sabik. Hindi ko napigilan ang sarili kong gawin yon. Sinunod ko lang ang nararamdaman ko. Sa pag-uusap namin, sa pagtitig ko sa kanya, kinumpirma ko na talaga sa sarili kong mahal ko siya. Handa na ako noon na mahusgahan niya at mahusgahan ng iba. Handa na ako sa sampal at sa galit niya sa akin. Mas lalong handa na ako kung sakaling makaramdam siya ng pagkamuhi sa akin at iwanan na niya ako after ng halik na yon. Pero hindi niya yun ginawa, Mama Mia. Bagkus ay sinuklian niya pa ang mga halik ko. Mas malalim kesa sa halik na binigay ko sa kanya. Mas nangangailangan. Hindi siya nagpumiglas nang sabayan ko yun ng yakap. Yumakap din siya sa akin. Hindi ko alam, Mama Mia, kung gaano kami katagal sa ganong sitwasyon. Pero isa lang ang alam ko. Mahal din niya ako, Mama Mia. Mahal din ako ng babaeng minamahal ko. Binase ko yun sa mga halik niya. Kung hindi naman niya ako mahal, ay hindi naman siguro siya tutugon ng ganon, hindi ba? Hindi niya susuklian ang halik at yakap ko. Pero ginawa niya, Mama Mia. Nang matapos ang halik na yon, ay parang nawasak na rin ang pader sa pagitan naming dalawa.
Nagkatitigan kami at ilang sandali pa ay siya na ang naunang humalik sa akin. Naging mas mapupusok ang sumunod naming mga halik na ibinigay namin sa isa't isa, Mama Mia. Sa pamamagitan ng aming paghahalikan o sa pagitan ng aming paghahalikan, Mama Mia, ay unti-unti rin naming tinatanggal ang damit ng bawat isa. Hanggang sa marahan ko siyang itinulak pahiga sa kanyang kama na pareho na kaming dalawa ng walang anumang saplot sa aming mga katawan. Oo, Mama Mia. May nangyari sa aming dalawa noon at hindi na kami nagkailangan pa at inilabas na namin lahat ng pananabik, pagnanasa at pagmamahal namin para sa isa't isa. Buong araw kaming nagkasama sa kama noon. At yun na rin ang naging simula ng aming pagtitikiman ng aking anak-anakan. Lumipat na rin siya sa kwarto ko, Mama Mia, at doon na rin siya natutulog sa kama ko. At halos gabi-gabi ay pinagsasaluhan namin ng ligaya na kami lang ang nakakaalam. Ligaya na kung tingnan ng ibang tao ay masama at nakakadiri. Ligaya na kasumpa-sumpa sa mata ng iba. Sa umaga, Mama Mia, sa harap ng ibang tao, para kaming mga normal na mag-amain. Pero tuwing gabi, para kaming mag-asawa at magkalaguyo kung magkatikiman ng aming mga katawan. Sa ngayon ay magkasama pa rin kaming dalawa ni Maika, Mama Mia. Pero hindi pa rin namin lubos na pinag-uusapan ang tungkol sa aming dalawa. Basta ang alam ko, masaya kami. Walang label hanggat hindi pa kami sigurado sa totoong nangyayari sa amin. Alam naming may nararamdaman kami para sa isa't isa, Mama Mia. Pero hindi din namin pwedeng tanggalin sa usapan na baka kapwa lang kami malungkot, kapwa lang naghahanap ng kalinga, kaya nagawa naming patulan ang isa't isa. Kaya kami nakaramdam ng ganito sa isa't isa. Mama Mia, pwedeng yun nga ang dahilan. Pero ayokong tanggapin yun. Hindi ko gusto yun. Gusto ko na lang na maging masaya sa piling ni Maika. Matagal-tagal din na hindi ko yun naramdaman at gusto ko ulit yung maramdaman, Mama Mia. Pero siya kaya, parehas kaya kami ng nararamdaman? O baka siya talaga yung hindi sigurado at siya talaga yung lungkot ang nararamdaman kaya nagawang pumatol sa kanyang amain? Hindi ko alam, Mama Mia. Ayoko munang malaman. Sa ngayon, okay na ako na ganito muna kaming dalawa. Tsaka na namin pag-uusapan kapag handa na kaming dalawa, hindi lang sa aming mga nararamdaman, kundi pati na rin sa sasabihin ng ibang tao. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po sa pagbabasa at pag-unawa niyo sa kwento ko. Naway marami pa kayong ma-inspire na mag-share ng kanilang kwento nang sa ganon ay marami sa mga nakikinig sa inyo ang makaalam na may iba't ibang kwento ang bawat tao. Naway maging daan din ang programa nyo para wag nang masyadong judgmental ang iba. Para magawa ng iba na umunawa at hindi manghusga. Lubos na gumagalang, Nathan. Nako Nathan, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa kwento mo. Ang kwento mo ay hindi tipikal na naitatampok natin dito sa ating YouTube channel. Alam ng mga masusugid nating tagapakinig
na ang mga kwentong ganito ay bihira lang, pero totoo ngang nangyayari sa totoong buhay. Ang hindi ko alam, Nathan, ay kung saan mo ba libel balak dalhin ang relasyon ninyong dalawa ni Micah. Unang-una, kung kasal ang pag-uusapan, hindi pwede. Si Micah ay 20 years old lamang. Kaya kung magpapakasal kayong dalawa, kailangan may parents' consent. Sino ang pipirma? Ikaw? Hindi ko alam kung makakapirma ka. Hindi ko rin alam kung legal kang guardian ni Micah. At sinong pipirma, yung ama niya? Hindi ko rin alam patungkol sa batas ng Pilipinas kung maaari ba kayong magpakasal o magsamang dalawa ni Micah. Gayong hindi mo naman siya legally adopted. Hindi ko alam ang ganoong aspeto. Pero isa lang ang alam ko, Nathan, at yun ay palagi kong sinasabi dito sa ating programa, na kapag tunay mong mahal ang isang tao, hahangarin mo kung anong makakabuti sa kanya. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo siya hahayaang mapunta sa masama. Kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo gugustuhin na maging komplikado ang buhay niya lalo't ikaw ang magiging dahilan nito. Kapag mahal mo ang isang tao, gusto mong mapaayos ang buhay niya at ayaw mo siyang ma-judge ng iba. Kaya ngayon, Nathan, tatanungin kita, sa standards ng pagmamahal ko, mahal mo nga ba talaga si Micah? Kasi kung tunay mo siyang mahal, hindi mo hahayaan na huhusgahan siya ng iba, maliliitin siya at maiskandalo siya. Tanungin mo ang sarili mo, Nathan, hanggang kailan mo babalak patagalin ng nangyayari sa inyo? Hanggang saan mo ba yan dadalhin? Huwag mong iisipin na si Micah ang magde-decide kasi si Micah ay bata pa kumpara sa'yo. Dapat ikaw ang mas nakakaalam. At naniniwala naman ako, Nathan, na gagawin mo rin kung ano yung tama. Maraming salamat sa inyong pakikinig sa kwento ni Nathan. Paki-like naman po at paki-share ng kanyang video. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, kung bago kayo sa ating YouTube channel, hello po, welcome. Paki-subscribe naman at paki-click ng ating notification bell para lagi kayong updated sa bawat nating upload. Magandang araw po, ako po si Mama Mia.